Inakbayan niya po ako, tinaptak niya po yung balikat ko. Noong pagkatap niya po, bigla niya po akong niyakap. Bigla po siyang umakbay sa akin. Pag-akbay niya po sa akin, sabay yung kamay niya po, talagang lumapot po sa dede. Hinawakan niya po ng, talagang literal po na hawak. Your employees are complaining against you. Yes, I know. Yes, you know. So, what can you answer? That's what I'm asking. Is it possible that you can undergo a lie detector test? No, I don't do anything. So you don't want to undergo a lie detector test to prove your innocence? Ano bang ginagawa niyan dito at legal ba ang pananatili niya po dito sa Pilipinas? Pinakita pong visa is a temporary visitor visa. Person with a temporary visitor visa is not allowed to engage in any commercial activity. Hindi po siya pwedeng magtrabaho, magnegosyo, or any such activity po dito sa Pilipinas. Ibahagi niyo po sa amin ang pambabastos umano ng inyong Iraniang amo. Noong December 5 po, bandang hapon, alauna, nakatoka po ako sa live selling. Yung amo ko pong Iranian, inutusan po ako sa taas na sumunod sa kanya. Tapos, may mga sinasabi po siya na okay lang po ako na ituring ko po daw siyang parang tunay na ama. Tapos wag daw po ako matatakot sa kanya. Kasi parang anak po daw yung turing niya sa akin. Tapos inakbayan niya po ako, tinaptak niya po yung balikat ko. Noong pagkatap niya po, bigla niya po akong niyakap sa likod. Parang dumaklis po yung kamay niya sa pribadong katawan. Okay. Sa may itaas ba ito o sa ibaba? Sa itaas po. Nangyari yung unang beses na yun, meron pa bang mga sumunod? Nung December 6. Ganun ba ulit ang ginawa sa'yo? Opo. Anong ginawa mo nung pangalawang beses na nangyari? Wala din po akong reaction. Pinag-iisipan ko rin po yung ginawa niya nung una, yung pagyakap-yakap niya po. Ano pong ginawa niyo pagkatapos na nangyari yung dalawang beses na binabanggit ninyo? Nangyari pa ba ulit? Hindi na po. Nangyari na lang po siya ulit doon po sa kaibigan ko. Okay. Yung binabanggit mo ba na pagkilos at paggalaw ay ganun din ang ginawa dun sa kaibigan mo? Opo. Sa kaibigan mo, ilang beses nangyari yun? Isang beses lang po. Kasi yung nangyari po yun sa kaibigan ko, nagsumbong na po agad kami sa barangay. Ano ang nangyari dun sa barangay? Suggestion po nila na magbayad na lang daw po yung Iran niya na 20K sa amin ni Marian. Gusto ko po malaman, ma'am, galing sa inyo, ano bang gusto nyo mangyari? Ituloy po. Hindi ka po, ma'am, after kung isettle ka man or what ang sayo, ay talagang bigyan ng parusa itong kabilang panig. Opo. Kung hindi po mapakulong, mapaalis na lang po siya sa Pilipinas para wala na po siyang maabuso. Ma'am Maya, kayo naman po, since nagsalita ng inyong kaibigan, ano pong masasabi ninyo tungkol dito sa nangyari? Kundi namin yung itutuloy ba kasi mangyari din po yun sa susunod po na magiging sales lady po nila eh. Natauhan din nila na employee nila. Turuan Okay. siya ng leksyon. Yung ginawa po sa akin ng Iranian, talagang literal po nahahawak po talaga. As in, nakahawak sa... So hindi lang siya yung binabanggit kanina na kagaya ni Ma'am Bea ay daplis. Talagang parang hinawakan niya. Opo, hinawakan niya po sa harap po ng kaibigan ko. Kaya nasyak po ako, nagulat ako nung ginawa niya po yun sa akin. Napahawak lang ako sa kaibigan ko. Nagtatawanan po kami nun sa taas. Bigla po siyang umakbay sa akin. Pag-akbay niya po sa akin, sabay yung kamay niya po, talagang lumapot po sa dede. Talagang hinawakan niya po ng... Talagang literal po na hawak. Your employees are complaining against you. Yes, I know. Yes, you know. So what can you answer? That's what I'm asking. This is I think everything is a liar and making a story. I don't know what is that. I don't know. I know make anything. I know do anything. This one. This is talking about I touching or something. Nothing. Is it possible that you can undergo a lie detector test? All of you. No, I don't do anything. So you don't want to undergo a lie detector test to prove your innocence. But do you know the lie detector test? You know what that is? What? The lie detector machine or lie detector test. It can tell when you're lying. In the lab, yes. My wife. So you're familiar. Just answer yes or no. Yes, I answer. Yes, you are familiar. So what I'm saying is suggestive. If you're saying that you're innocent,
Why not just prove it over this device? I don't know what I don't, because I don't understand what you say. What do you mean you can't understand what I'm saying? Live, I know the live. Yes, you know lie, but do you know the machine that tells you if you're lying or which not? machine? Ma'am, ganito na lang, no? Mukhang hindi kami magkaintindihan ngayon. Yung ganitong suggestion ko na lang. Kung sakaling talagang gusto niya i-prove ang kanyang innocence. I mean, yun ang suggestion. First day pa lang po, kinakausap ko sila. Wala naman po silang sinasabi sa akin. Actually, nung third day, kinausap ko pa yan sila eh. Tatlo kami magkakaharap. Ang tagal din namin nag-uusap. Pero wala silang sinasabing concern. Talagang may nangyari na first day pa lang, dapat umatras na sila. Kasi ma'am, kung sakaling magrereklamo sila sa inyo, baka naman biglang mamaya sabihin nyo na hindi ka naniniwala or what, babalik ta rin sila. So yun siguro ma'am ang kanilang iniisip. Because I just want to know regarding this, what's your answer to these people? Because I'm not full speaking English also, and I'm 67 years old. I'm not, Sir, can you just answer me? Okay, binaba yung telepono. That in itself parang is already a statement. Simple lang naman ang aking sagot. In English ko pa nga siya. Totoo ba o hindi? No, I'm 67 years old, like this, like that. May problema. Kadalasan, ang mga hindi nakakasagot ng diretsyo, sila po ay guilty. Sila po ay umaaming may kasalanan dyan sa ganyang klase. Kasi kung hindi po siya nag-iisip na may kasalanan siya, kung hindi po siya nag-aakala na nakagawa siya ng krimen, madali lang naman po sumagot. Hindi ko ginawa yan. No, I did not commit anything against anyone. Yes. But, pag kami mga ganitong dilly-dallying about his answer, whether it's a yes or a no, that would indicate, according to many decisions of the Supreme Court, he is hiding something at the very least, or he is hiding his guilt. Itinatago niya ang kanyang kasalanan, Ginoong Carl Tulfo. Dahil dyan, this interview right now can be given in evidence in the Bureau of Immigration, the Fiscal's Office, or courts. Meron ba kayong binigay ma'am na CFA? Actually, sir, for CFA na siya yesterday. Ngayon, sir, nakiusap sila. Ayos sa abot natin mga kakaya, mediation lang po kami. Hindi po nagkasundo, pero after nung mediation, CFA po, naka-hold pa po. Kasi sila po ang humingi ng time para makapag-isip po. Kasi dito po ako, pero po kasi natatakot ako eh. Bakit ka natatakot ma'am? Baka kasi po kami yung mabaliktad. Kung talagang malakas ang loob mo at talagang sure ka na ganito ang nangyari, ganito ang storya, then ipaglalaban mo po yan, ma'am. Whatever it takes. Kasi po sa barangay kahapon, nagbigay nga po ng suggestion. Sino ang nagbigay ng suwestyon? Si ma'am po, yung sa barangay. Si Ma'am Ruby. Opo. Ano ang binanggit sa'yo? Pay na lang po for 1 month para sa hindi namin pagkuha sa sahod. So, babayaran ka na lang. Bakit ka makikipag-settle kung naniniwala ka naman ng totoo ang pangyayari? Naguguluhan din po kasi ako. Yes, ma'am. Gusto ko malaman bakit ka naguguluhan. Anong inilagay sa utak mo at para iisipin mo na makipag-settle na lang? Na baka raw po kasi mabaliktad po kami pag sakaling kami naman ngayon sampahan ng kaso. Sino ang nagsabi niyan sa inyo? Ito si Ma'am Ruby rin ho. Ang sinabi ko po, sir, hindi tayo sure kung mananalo. Pero kung sabi ko sa kanila, kung sure talaga kayo na panalo to, i-push through ninyo. Kung talagang Ma'am, bakit yun naman sasabihin kaagad kung sure kayo, kung mananalo kayo? May inabuso nga dito. Imbis na yun ang sasabihan nyo, isabihin nyo na lang na, ma'am, sige, tulungan kita kung paano mo makakalap yung posibleng ebidensya or paano tuturuan Hindi, kita. sir. Sinabi ko, Bakit sir, mo po sasabihan ng ganon? kasi baka nga bumaliktad ang pangyari kung hindi sila sure na walang pinangahawakan yung kabila. Meron ba, ma'am, Yun lang binabanggit din ang kayo na tungkol dito na posible maapektuhan ang kanilang future employment? Tama po ba yun? Opinion ko lang po yun, sir. Sabi ko maaari, hindi natin sure. Pero ako, opinion ko lang po yun na maaaring maapektuhan ang future employment nila kung hindi sila manalo sa kaso. Tingin mo ba tama yung ganon na pinangungunahan mo? Hindi pa nga nakakapag-decide yung korte, pangungunahan mo na? Imbis na tuturuan mo sila kung paano kumalap ng ebidensya, ano bang dapat kailangan hanapin? Di ba po ba? Sir, wala man ebidensya kasi sa sinasabi sila, sir. Silang dalawa lang po ang magpapatunay sa isa't isa. At ang sinasabi ko po, kung talagang sure kayo, tigo nyo sa korte. Give them the words of encouragement that they need kasi syempre inabuso sila.
So kung marinig ka agad nila, puro negative, it should start with puro positive muna. Hindi ko naman inikit na gano'n ang maging sir. Hindi Kaya naman nga ma'am, bago tayo Kaya magsalita, ako- especially for cases like this, pagiging isang lupon, mag-iingat tayo dun sa ating sinasabi kasi minsan hindi natin alam kung anong takbo ng utak ng mga taong inabuso. Di po ba? Yes po. Tama po yung inyong pananaw, Ginoong Carl Tulfo, sa mga ganitong bagay. Mula po sa kanilang mandato sa Local Government Code of 1991, yung Republic Act 7160, Local Government Code, kung magkakasundo, well and good. Pero wala po sa kanilang karapatan, hindi nila tungkulin, magsabi, huwag ka nang magsasampa ng kaso kasi baka mahina ebidensya mo, o di kaya matalo lang kayo, o di kaya hindi tama yung ginagawa niyang pakikipaglaban. Pagka po gano'n ang gagawin nila, lumalabag na po sila sa kanilang mandato sa katarungan pambarangay law at maaari po pa silang maisumbong sa ombudsman o di kaya sa DILG sa pagkakasalang administratibo sa pagbibigay ng payo na hindi naman dapat nilang ibinibigay. Ginoong Carl Tulfo. Okay, with that said, attorney, ano pong mabibigay mo na payo dito kay Bea at kay Maya kasi nakikinig sila ngayon? Sa ano pa mang sitwasyon, pagka ang katotohanan nasa isang tao, kailangan po niyang kumilos upang itampok sa kanyang buhay ang katotohanan yan. Hindi niya iisipin kung ano sinasabi ng iba. In fact, hindi niya sasabihin kung iisipin kung ano ang magiging depensa ng kanyang makakalaban sa usapin. Ang kanya lamang tungkulin sa kanyang sarili kung totoong naniniwala siyang ang karapatan niya ay niyurakan, ang katotohanan ay nasa kanyang panig. Kailangan po niyang kumilos at isulong ang pagtupad ng kanyang karapatan. Anong sa tingin mo magiging decision mo ngayon? Tuloy po. Itutuloy mo, alright? So, ang mag-guide po sa inyo, ma'am, ay isang abogado na hawak sa kaso ninyo kung paano yung kakalapin yung ebidensya para tuluyan mapaglaban ang inyong mga karapatan. Nakuha ninyo, ma'am, Bea? Opo. Dalawang bagay po yan, sir. Una, pwede nating tingnan yung action nung Iranian na yon. If maaaring kasuhan, tama po yung nabanggit ni attorney kanina, kung merong mga pang-aabuso doon sa kababayan natin, maaari nating kasuhan locally with regards to that offense. Pero sa side ng immigration, pwede rin po nating tingnan ano bang ginagawa niyan dito at legal ba ang pananatili niya po dito sa Pilipinas. Doon po sa naipadala ng inyong staff na detalye with the basic information that we have, ang pinakita pong visa is a temporary visitor visa. Ang ibig sabihin po, ang temporary visitor, visit lamang sa Pilipinas. A person with a temporary visitor visa is not allowed to engage in any commercial activity. Ibig sabihin, hindi po siya pwedeng magtrabaho, magnegosyo, or any such activity po dito sa Pilipinas. Kung gawin niya po yun po ay isang violation ng Philippine immigration laws at maaari pong i-considera deportable offense. Okay. Kailangan din po siguro mag-imbestiga ang ating immigration tungkol dito. Medyo nakakabahala yung ganyang klaseng estilo na kung saan sa temporary visitor visa pala tapos merong mga problema na ganyan. Ang penalty po dyan, paglabag po sa mga umiiral sa revised penal code, yung pong pagkakaroon ng illegal na negosyo sa Pilipinas at pagkatapos, mapagsilbihan niya ng pagkakakulong, deportation po kagad yan. Po pwede pong kumilos ang Bureau of Immigration upang yan ay hulihin kagad, ikulong sa stockade ng Bureau of Immigration. Ibigay mo na ma'am yung CFA para dito sa dalawa para makausad na sila doon sa filing ng case. Okay po ma'am? Okay po, sir. Nandito naman na po. Inaantay na lang po yung CFA para maidala po sana namin. Kung kaya ngayon nilang dalhin, sir, maifa-file po namin ngayong araw. Okay. With that said, ma'am Bea and Maya, maraming salamat po sa inyong dalawa at makikibalita po din kami regarding dun sa update ng inyong case. Okay po, ma'am? Opo. Thank you po. Okay, maraming salamat po sa inyo. Lahat ng reklamo, sumbong at hiniing, pinamaigyan ng maigi, sinusuri, iniimbestigahan at inaksyon na dito sa mas pinalawak at pinalakas na help desk. Ipabitag mo.